Viral ang litrato ngayon ni Senator Ping Lacson kasama ang kontrobersyal na mag-asawang Diskaya na ibinahagi ni Cavite Congressman Kiko Barzaga. Pero may isa pang bagay na nabisto ang mga senador tungkol sa mag-asawang contractor sa budget hearing kanina. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merymon Reyes. Magpaliwanag ka. Yan ang caption ng litratong ito na ipinost ni Congressman Kiko Barzaga at umaani ngayon ng samot-saring komento sa social media. Kita dyan si Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson at ang kontrobersyal na mag-asawang sina Curly at Sara Diskaya. Si Sara, naka-finger heart pa nga. At heto na nga ang paliwanag ni Senator Ping. Kuha raw ang picture na yan noong patapos na ang 90-day campaign period para sa 2025 midterm election. Dinala raw ng campaign supporter mula Davao na si Fred Villaroman ang pamilyang Diskaya sa kanyang opisina para raw imbitahan si Lacson na dumalo sa isang campaign rally kasama ang Pinoy Ako party list na ang kandidato ay kanilang anak. Pero tumanggi raw ang senador bilang respeto kay Senate President Tito Soto na tsuhin ni Vico kalaban naman noon ni Sara sa pagka-mayor sa Pasig. Tuloy-tuloy naman ang pagbusisi ng Senado sa pambansang pondo. Sumalang sa subcommittee ang 320.5 billion pesos proposed budget ng DOH. Dito, 182.3 billion ang nakalaan para sa maintenance at operational expenses at 108.9 billion pesos naman sa mga pasahod. 9% lang o 29.4 billion pesos lang ang nakalaan para sa capital outlay o yung mga kagamitan, gusali at infrastruktura mas mababa kumpara sa mga lumipas na taon. Paliwanag ni Sec. Ted Herbosa, plano kasi nilang ikalat ang pondo sa iba pang serbisyo tulad ng 121.7 billion pesos para sa operasyon at zero balance billing ng mga DOH hospitals. Kasabay nito, ibinahagi rin ni Herbosa na mayroon ngang non-operational health centers at ito raw ang masaklap na dahilan. So 60% are lack of human resource, 30% are delayed construction, so kasalanan ng contractor na napondohan pero hindi natapos. Ito yung mga walk away, nanalo sa bidding, kinuha lang yung amount, tapos mag-uumpisa ng konting poste, tapos aalis na. And the action made by the management is terminate lang nila yung contract. Sa gitna ng usapin, isang pamilyar na pangalan ang lumabas. O ano, alin yun? Which one? Diskaya, ma'am. Diskaya. Which company of theirs? Ano? Sigaw. Saint Timothy. Saint Timothy. Okay, so these groups, these people are all over the place. Very well noted po. Pag-usapan pa natin ang mga issue sa Senado kasama si Mobile Journal, Merymon Reyes. Merymon, gaano raw karami yung mga non-operational na health centers na naglabas ba ng pahayag kung magkano ang mga yan? Pops J, sabi ni Sec. Herbosa, iimbestigahan at aaralin niya pa raw ang mga ito kasi so far, nung umubo nga itong anomalya sa flood control projects, doon niya raw naisipan na silipin din ang DOH at baka meron din nga raw mga proyektong ganyan na either nasimulan, hindi raw natatapos o kaya naman ay hindi na-pursue. Kaya so far, ipagpapatuloy mo na raw nila yung paghahalukay doon sa mga proyekto, maging sa mga kontratistang involved dito. May nasabi pa nga si Sec. Herbosa, meron silang questionable ng proyekto doon sa Zamboanga region at isa yun sa mga nais nilang masilip, Pops J. Merymon, paano pinaplano ng Department of Health na tuldukan ang involvement ng mga Diskaya sa kanilang mga proyekto, pati na rin itong mga hindi nag-ooperate na health centers? Pops J, ilan sa mga titingnan dito ng DOH ay yung mga audit reports nila, especially sa mga exit audit reports. Dito raw nila makikita yung mga resibo, maging doon daw sa mga engineer, sa mga lugar o sa mga site kung saan supposedly merong mga health center o mga infrastruktura ang DOH na itatayo o tinatayo. Bukod naman dyan na tinitingnan din ng DOH yung possibility ng pagsasubmit din ng kanilang report o ng paghihingi rin ng suporta naman ng Independent Commission for Infrastructure para raw maimbestigahan ito. Kasi ang nasabi kanina ni Sec. Ted, so far daw ang alam niya parang ang tinututukan ng ICI ay yung mga infrastruktura na may kinalaman sa flood control. Pero kung sakaling nga raw na mabubuksan o mapapalawig yung investigasyon na mai-include na rin yung mga infrastructure projects mula sa iba't ibang mga sektor, bukas din daw sila na humingi ng tulong dito sa ICI. Pops J. Merymon, pagdating naman sa mga pinsalang tinamo ng Visayas mula sa lindol, ano raw ang aksyon ng mga senador?
Pops J, nakikiisa ang Senado dito sa mga pamilya at saka yung mga tirahan din na napinsalangan nitong lindol, lalong-lalo na sa Cebu o sa Visayas. At karamihan sa mga senador nagpaabot na rin ng kani-kanilang mga tulong. Halimbawa, sina Senadora Risa nagpadala na ng mga essential food and water, mga supply, mga kagamitan. Maging ang ilang mga senador din nag-aabot na rin ng kanilang assistance kung ano man ang kakailanganin ng mga kababayan natin dyan sa Visayas. Naging question nga lang din kanina ni Senator Erwin sa pagdinig yung sitwasyon ng ilang mga bangkay na nakalatag doon nga sa Cebu. At ang sabi naman dito ni Sec. Ted, kaya raw nandoon pa o publiko yung mga katawan na to dahil yung iba kailangan para ma-identify ng kanilang mga pamilya, pero rest assured naman daw hindi naman daw mapapatagal itong mga bangkay doon sa labas mismo, Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Marymon Reyes.